Aalis na po ako, tiya. Paalam ni Charity sa kanyang tiya. Patay na ang mga magulang niya, kaya nakikitira na lang siya sa tiyahin niya. Kumakayod siya para makatulong dito. Huwag mong kakalimutan ang obligasyon mo sa pamamahay na to, Charity. Pinapaalala ko lang, baka kasi magdadahilan ka na naman mamaya pag uwi mo. May mangyari mang wala kang maiaabot na sweldo sa akin ay huwag ka na lang umuwi. Huwag ka na lang magpakita sa akin at hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Sige tiya, hayaan mo. Kapag nagkasweldo ako, ibibigay ko sa'yo lahat para naman makabawi ako. Yan ang pamangkin ko. O siya, umalis ka na't baka malate ka pa sa trabaho mo. Ngunit sa kasamaang palad ay nalaman niyang nagsara na ang tindahang pinagtatrabahuan niya, kaya nawalan siya ng trabaho. Kaya mo to, Charity. Maghanap tayo ng bagong part-time job ngayon. Hindi po pwedeng mabudshot ulit ako kay Tia gayong nagpapagoodshot pa ako sa kanya. Makakahanap din ako ng trabaho. Tiwala lang. Laban! Nang araw ring yun, ay nagliwaliw siya para maghanap ng bagong trabaho. Ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang nakita ni isa. Hirap talaga ng buhay, pero laban lang. Paano ba't aasenso ka rin, Charity? Makakahanap ka rin ng bagong trabaho at hindi na magagalit si Tia sa'yo. Pero sa ngayon, magpapalipas na muna tayo ng gabi dito sa parke. Ayoko ma-stress si Tia nang dahil sa akin. Dahil wala ako naiabot na pera na pang-ambag sa bayarin sa bahay. Umupo siya sa bench at doon ay nagpalipas ng oras. Sa pag-upo niya sa bench ay namataan niya ang isang pamilya na masayang nakaupo sa picnic mat habang nag-uusap. Balang araw, gagawa rin ako ng sarili kong pamilya. At gusto ko, ganyan din kami kasaya. May gwapo at mabais na asawa at may cute na mga anak. Okay lang kahit hindi sobrang yaman. Basta mabubuhay lang kami sa araw-araw. I-manifest natin yan. Gumawa siya ng hugis puso gamit ang mga daliri niya. Itinuon niya yon sa magpapamilya at napapangiti na. Ganda namang tingnan. Ganun na lang ang pagniwi niya nang bigla ang kumalamang sikmura niya. Aba, bakit nagrereklamo ka? Nakikisali ka pa ha? Sabay-sabay tayong magutom. Pagkausap niya sa kanyang tiyan, humiga siya sa bench at nakaidlip. Nalimpungatan siya nang biglaang bumuhos ang ulan. Shit! Bakit ngayon pa umulan? Kung kailan naman hindi ako po pwedeng umuwi sa bahay ni Tia dahil wala akong maiaabot na pera. Bumangon siya at tumakbo sa kung saan. Anya nang maramdaman ng pangangalay ng katawan. Namataan niya ang ilaw ng sasakyan na papunta sa gawin niya habang nasa gitna na siya ng kalsada. Ikaw na pong bahala sa akin, Lord. Samantala, maingay naman na nag-uusap ang mga magpipinsan sa sala ng mansyon ng mga Velarde. Ano? Ipapakasal ka kay Nadia? Totoo ba yun, Kael? Ani Logan. Hindi ka makapaniwala. Ako rin eh. Hindi ko nga alam kung bakit siya pa napili ni na mama. Sa dinami-rami naming kilalang babaeng babagay sa akin, bakit si Nadia pa ang pinili nila? Mukha ba kaming bagay nun? Kung mamimili sila ng babaeng ipapakasal sa akin, sana yung maganda naman. Mabait, maaasahan, classy. Hindi katulad ng babaeng yun na bungangera na nga, wala pang taste. Anito. Napatawa ang magpipinsan na siyang ikinasalubong ng kilay ni Kael. Ano nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Kilala ka namin. We know na masayang-masaya ka riyan dahil si Nadia ang naging fiancé mo. Huwag mo nga kaming lokohin. Oo nga, lokohin mo na ang iba, wag lang kami. Aba, alam na alam namin ang pasikot-sikot dyan sa utak mo, no? Sinusubukan mo pa kaming utuin. Hindi mo kami mauuto, dude. Nadia is Nadia. It won't change the fact that she's your first crush and all. What? Dude, stop with your defensive act. Di bagay sa'yo. At hindi kayo bagay. Dude, up until now, I can still remember kung paano mo mabukang bibig noon ng bagay na bagay kayong dalawa ni Nadia. Ultimate crush mo nga, di ba? Ano nangyari, tol? Napatawa na lang ang magpipinsan. Talking about marriage, dude. Kailan ka mag-aasawa? Mukhang sa lahat, ikaw na lang ang wala pang nababanggit tungkol sa love life, ha? Tatandang dalaga, tatandang binata ka na lang ba dyan? Napairap sa ere si Dave. Anong sinasabi nyo?
Siyempre, naghanap pa ako ng babaeng pasok sa standards ko, no? Huwag niyo nga akong madaliin. Tignan niyo si Lucas. Dahil sa pagmamadaling magkajowa, pinatulan ng kapitbahay niya. Hoy, dinadamay mo ko, Dave Ivan Villardi. Nananahimik ako rito ha. Kausapin mo yung standards mo na mas mataas pa kaysa sa Great of Wall of China. Muling nagtawa na magpipinsan. Yung standards ko, mawawala naman yan as long as na in love na ako. Maliban lang sa pinakaayaw ko sa lahat. Ang slow. Makulog na ako sa lahat, wag lang sa slow. Dude, ang hirap sigurong pakisamahan ng mga taong ganun ano. Baka wala pang isang segundo na balibag ko na siya sa pagiging slow niya. Kaya never ako mai-inlove sa slow. Nagsalubong ang kilay niya nang makita ang pagngisi-ngisi ni Killian sa kanya. Oh, anong iningisi-ngisi mo dyan, Killian? Huwag magre-react kapag under ka ng sekretarya mo ha. Ikaw ang boss pero parang siyang nagiging boss sa inyo. Shh, kaya nga napapangisi ako eh. Dahil parang nakikita ako ng sarili ko sa'yo. Huwag ka magsalita ng tapos, Dave. Baka kainin mo lang din ang sinasabi mo ngayon. Baka isang araw, patay na patay ka na sa isang babae. Tapos sa slow pa. Himlay malala, dude. Nasa ganon silang pag-uusap nang bigla ang bumukas ang pinto. At pumasok doon ang lolo David niya kasama ang driver nito. May karga-karga itong babae na siyang nagpakunot sa noo niya. Sino yan? Bagong babae ni Lolo David? Ani Logan. Hindi yan. Paano kung babae niya? Papayag ka, Dave? Natahimik siya sandali. Hindi. Nakapangako na siya na si Lola lang ang mamahalin niya. I will hold on to that. Tumayo siya at nilapitan ang Lolo David niya. Lo, bukas na tayo mag-usap pa po. Asikasuhin mo muna ang mga pinsan mo at magpapahinga na ako. Hindi na siya nagpumilit pa. Sa sumunod ngang araw ay maaga niyang nilapitan ang lolo niya. Gisingin mo na ang panauhin natin sa guest room at na makakain na tayo, apo. Sige na. Tumalikod siya. Sino bang babaeng yun at alagang-alaga siya ni lolo? Sana hindi siya babae ng lolo ko. Dahil kapag nagkataon, hindi ko alam ang magagawa ko sa babaeng yun. Kumatok siya sa pinto. Kakain na raw. Napakunot siya ng noo nang walang narinig na tugon mula sa loob. Tulog pa? Napakawalang modo naman niya. Siya na nga itong nakikitulog sa mansyon namin. Siya pa tong tulog mantika. Walang pasubaling binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Akmang magsasalita na siya nang matigilan sa hindi malamang dahilan. Ang ganda naman ng pilik mata niya. Hindi na namalaya ni Dave na napapalapit na pala siya sa kanihihigaan ng dalaga at masinsinang tinititigan ang mahabang pilik mata nito. Parang ang sarap hawakan. Samantala, si Charity naman ay gandang-ganda na sa pagtulog niya. Ay, ang sarap naman ng tulog ko. Mukhang sa tanang buhay ko. Ngayon ako nakatulog ng ganito kakomportable. At ang lambot naman ng hinihigaan ko. Nagmulat siya ng mata at natigilan sa nadatnan. Teka, puti? Nasa langit na ba ako? Patay na ba ako? Inalala niya ang nangyari sa kanya kagabi at naalala niyang nawalan siya ng malay habang may papalapit na sasakyan sa gawin niya. Shit! Patay na nga ako! Charity naman kasi! Sa dinami-rami ng lugar na pwede kang mawalan ng malay, sa kalsada pa talaga? Ayan tuloy, deads ka na! Ano ba namang buhay to? You okay? Natigilan siya. Ikaw na ba yan, Lord? Susunduin mo na ba ako? Shit! Ang gwapo naman niya! Ngunit nang naalala na hindi niya ito kilala, doon na siya napabalikwas ng bangon. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin, ha? Hindi kita kilala. Ma! Multuhin mo ang lalaking to, ma! Mama mo multo. Sinamaan niya ng tingin ng binata. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Nang mapansin ang pamumula ng binata, ay napababa na ang tingin niya. Shit! Wala akong bra! Bakit wala akong bra? Mapanghusga niyang tinitigan ng lalaki. Bastos kang lalaki ka, ha? Bastos! Bastos! Napaiyak siya sa gilid sa pag-aakalang may ginawa ito sa kanya. Anong ginawa mo sa aking lalaki ka, ha? Hayop ka! Ang virginity ko! Ano na lang maireregalo ko sa magiging asawa ko? Napatimpi naman si Dave.
May balak ka pala mag-asawa sa lagay na yan. Aba, bakit hindi? Tao rin naman ako ah. Babae ako at kung may kiringking din. Umayos kang lalaki ka. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mong pagkuha sa virginity ko. Wala akong ginawa sa'yo, okay? Hindi nga kita kilala. Malamang, hindi nga rin kita kilala eh. Natahimik siya nang samaan siya ng tingin ng binata. Wala akong ginawa sa'yo. Lolo David helped you last night. Hindi ko nga alam kung ano nangyari. Nawalan ako ng malay kagabi. Hindi ko tinatanong. Sinamaan niya ito ng tingin pero nang may maalala ay napapasinghap na siya. Teka, kung ang lolo mo ang nagligtas sa akin, edi kinuha niya ang kumot at nagtakip ng katawan niya. Bago pa man siya makapagdrama ay nagsalita na si Dave. Walang ginawa si lolo sa'yo. Hindi siya manyak gaya ng iniisip mo. Bumangon ka na nga lang dyan at na makakain ka na. Utos yan ni lolo. Akmang tatalikod na ang binata nang may itanong pa siya. Kung walang ginawa ang lolo mo, sinong nagbihis sa akin? At sinong kumuha ng bra ko? Yung mga katulong namin. Sila nagbihis sa'yo. Babae ba ang katulong ninyo? Oo, bakit? May lalaki bang katulong? Mag-isip ka nga. Gamitin ang utak. Magpuro kalaswain ang iniisip mo. Napakunot ng noo si Dave nang makitang napanganga ang dalaga. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Silang kumuha ng virginity ko? Pinagtulungan nila ako? Paano nangyari yun? Di ba wala naman silang batuta? Napapatakip pa sa bibig si Charity na parang may na-realize. Huwag mo sabihin anyong babae sila tapos may tinatago palang batuta. Nasaan bang utak mo? Nasa baba? Mag-isip ka nga. Nag-iisip naman ako ah. Kaya nga naisip ko na may ginawa sila sa akin dahil wala na akong bra. Siyempre binihisan ka nila. Basa ka raw. Alangan naman ipasuot pa ulit sa'yo yun. Basa nga. O baka naman gusto mong isuot yung bra nila. Napangiwi si Charity at napanguso na lang. Di ako na ang bobo. Labas na. Pinapalayas mo na ako? Sabi ko, labas. Wala akong sinabing layas. Ang laki na kaiba nun. Di mo pa makuha-kuha ng tama. Baka imbis na palabasin kita rito sa kwarto, tuluyan na kitang palayasin dito. Napakamot na lamang ng uro si Charity at hindi na nagsalita pa. Bumaba siya sa kama at sumunod na sa binata. Okay na bang pakiramdam mo, Iya? Okay na po ako. Salamat, Lo. Walang anuman. Ano ba kasing ginagawa mo sa kalsada? Bakit nagpapaulan ka? Ang hirap pa naman pag nagkasakit. Katawan lang ang puhunan natin kaya dapat talagaan natin ng mabuti. O siya, umupo ka na at na makakain ka na, Iha. Lo, mamaya na tayo mag-usap. Kumain ka muna. Akmang uupo na siya nang magsalita na naman ang matanda. Dave, apo, ipaghila mo ng upuan ng bisita natin. Nakakahiya naman. Hindi naman ako ganyan ka-ungentleman noon. Tumayo ka at ipaghila mo siya ng upuan. Napilitan namang tumayo si Dave. Anong ginagawa ng lalaking sa upuan ko? Baka hilain bigla ang upuan ko at matihaya ako. Naku, nakakahiya. Maging alerto ka, Charity. Hindi na mapagkakatiwalaan ng mga lalaki ngayon. Kahit nga kapwa mo babae, nananamantala sa'yo eh. Lalaki pa kaya? Hindi niya kasi narinig na inutusan nito ng Lolo David nito dahil natakam kaagad siya sa pagkaing nasa mesa. Umupo ka na, Iha. Napalingon siya sa binatang nasa likuran niya. Pag ito hinila mo, tingnan mo ang mangyayari dyan sa mukha mo. Anong sinasabi mo? Di ba nandyan ka dahil hihilain mo yung upuan ko pag nakaupo na ako? Naku, alam ko na mga ganyang the moves dahil ginagawa ko yan sa nung siraulo pa ako. Ayoko mabalik sa akin yung ginagawa ko noon, kaya siguraduhin mo lang na wala kang gagawing kalokohan. Hindi na siya nakapagtapos pa sa pagsasalita nang pinitik siya ng binata sa noo. Umupo ka na. Nasa bahay ka namin. Tapos ikaw pa ang may gana mag-isip ng masama. Napangiwi na lang si Charity dahil tama nga naman ang binata. Umupo na siya sa upuang ipinaghila nito. Salamat. Sinanay siya ng mga magulang niya na magpasalamat kahit na sa maliit na bagay. Kaya ngayon ay nagpapasalamat na nga siya sa binata. Ano? Hindi ko narinig.
Baka marami nang tutuli dyan sa tenga mo kaya hindi mo ako marinig. Magpalinis ka na kuya. Nako, masama pa naman yan sa kalusugan. Ang matanda na nakita ang pagsama ng tingin ng apo niya sa dalaga ay napapatikim na. Kumain na tayo at baka lumamig pa ang pagkain, Iha. Apo. Doon nga ay nagsimula silang kumain. Ano nga palang ginagawa mo sa gitna ng kalsada, Iha? Bakit nagtatampisaw ka sa ulan? Natahimik namang sandali si Charity. Pauwi na po kasi ako nang maabutan ako ng ulan. Pagsisinungaling niya, tumango ang matanda sa kanya. Akala ni Charity ay okay na nang magsalita muli ang matanda. Naalala ko kagabi, nung natutulog ka, mukhang bibig mo ang paghingi mo ng tawad sa tiyahin mo. May nagawa ka ba, Iha? Baka may nagawa nga siya. Sa panahon ngayon, hindi na mapagkakatiwalaan ng mga tao. Singit ni Dave. Napanganga naman si Charity sa kanyang narinig. Nawalan kasi ako ng trabaho, Lo. Pero okay lang. Kaya ko naman maghanap ng bago. Sadyang hindi ko lang po nakayanan kagabi kaya nawalan ako ng malay. At isa pa, ayoko umuwi kay Tia na wala ako nahanap ng trabaho. Pabigat na nga ako sa bahay niya eh. Ayoko mas mahirapan si Tia dahil sa akin. Kung ganong naghahanap ka pala ng trabaho, dito ka na lang magtrabaho sa mansyon namin, Iha. Po? What? Lo, hindi pwede. Sa mukha pa lang ng babaeng yan, hindi na mapagkakatiwalaan. Baka nga 1 kilos lang. Wala kang tiwala sa akin? Napangisi naman si Dave. Trust cannot be given. It is earned. Earn? Pati ba tiwala kailangan pagtrabahuan? Of course. Eh di pagtatrabahuan ko para magtiwala ka sa akin. Then it's settled. Bagong kasambahay ka na sa mansyon ng mga Velarde. Masayang napapalakpak si Charity sa narinig. Napataas naman ang kilay ni Dave sa ginawa ng dalaga. Parang bata. Duda ako sa kilos ng isang to. Mukha pa lang hindi na mapagkakatiwalaan. Then, pwede na po ba ako umuwi sa bahay ni Tia, Lo? Ipapaalam ko lang sa kanya na may bago akong trabaho. Of course, Iha. But before that, tapusin mo muna yung pagkain mo. Nagpatuloy siya sa pagkain. By the way, sa pag-uwi mo, mag-impake ka na ng mga gamit mo, Iha. Natigil siya sa ginagawa at gulat na napatingin sa matanda. Po? Bakit po, Lo? Nagtaka naman ang matanda. Dahil dito ka natitira sa mansyon na ito, Iha. Titira? Dito na po ako titira, Lolo? Aampunin niyo na po ba ako? Ibig sabihin, magiging apo niyo na rin po ako. Pero, paano po si Tia? Wala na po siyang kasama sa bahay kapag inampo niyo po ako. Si Dave na narinig yon ay napatimpi na lang sa kinauupuan niya. Bobo. Narinig naman yun ni Charity kaya napalingon siya sa gawin ni Dave. Sinong bobo? Ikaw. Napasinghap ang dalaga. Si Dave naman na siyang nakatingin sa dalawa ay hindi na alam ang gagawin. Nako, pagpasensya mo ng apo ko, Iha. Sadyang hindi lang siya marunong mag-isip ng nararamdaman ng iba. Ngumiti ang matanda kay Charity. Basta, katulong ka na namin dito sa mansyon. Tapusin mo na yung kinakain mo, Iha. Tapos na po ako. O siya, kung tapos ka ng kumain. Dave, Iho, pakihatid ang bagong katulong natin sa bahay nila at tulungan mo siyang mag-impake. What? Bakit ako, Lo? May mga kamay at paa naman siya. Kaya na niyang maglakad. Oo nga po, may kamay at paa naman na ako. Kaya ko pong maglakad. At wag po kayo mag-alala sa akin, Lo. Hindi po ako tatakas. Babalik po ako rito. Napairap sa ere si Dave. Sinong may sabing tatakas siya? Kahit umalis pa siya ng mahabang buhay, wala kaming pakialam. Ani Dave sa isip niya. Dave, anong ginagawa mo dyan? Ihatid mo siya sa bahay nila at tulungan mo sa pag-iimpake ng mga gamit niya. Pero Lo, Dave, hindi mo magugustuhan pag hindi mo ako sinunod. Napilitan nang tumayo si Dave para samahan ng dalaga sa bahay nito. San ka pupunta? Nandito ang garahe sa gilid. Ano naman kung nandyan ang garahe? Hindi naman natin isasama yan pauwi sa bahay ni Tia. Hindi ka ba sasakay sa kotse? Kotse? Wala akong kotse. Sinabi ko bang ikaw? Sumunod ka na nga lang. Mabilis namang sumunod si Charity sa binata. Sakay.
Napakunot noo si Charity. Nang makitang napapatalikod na si Dave ay doon na siya napangiti. Mag-squat ka! Bakit? Basta! Ani Charity at siya na mismo ang gumabay sa binata sa pag-squat. O tapos, anong gagawin mo babae? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sumakay ka na. Ganun na lang pagtigil ni Dave nang biglang sumampa ang dalaga sa likuran niya. Tara na! Hindi mo naman sinabi na gusto mo pala akong buhatin sa pag-uwi sa bahay ni Tia. Sana sinabi mo kaagad kanina. Di sana kanina pa tayo nakaalis. Aray! Sinamaan ng tingin ni Charity ang binata nang walang pasubaling binitawan siya nito. Dahilan para mapabulagta siya sa semento. Sabi ko, sakay. Wala ako sinabing sa akin ka sumakay. Sabi mo kasi sumakay di sumakay ako. Sinunod ko lang naman ang utos mo. Sakay sa kotse. Hindi ko sinabing sa akin ka sumakay. Napakamot sa ulo si Charity. Di sana nilinaw mo. Ang gulo mo kasi mag-utos Napasinghap naman si Dave. Ako pa magulo? Ayusin mo nga yung utak mo at hindi na gumagana. Kanina ka pa Napanguso lang si Charity. Ngunit nang may naalala ay napapasinghap na siya. Ang sabi mo kanina, sumakay ako sa kotse. Oo, yun nga. Dapat ganyan. Kung ganyan nakakausap ka pala ng matino, hindi tayo mag-aawa. Ibibigay mo na sa akin yung kotse mo? As in? Pero hindi ako marunong mag-drive Saka na lang kukunin kapag marunong na ako. Napatampal sa noo si Dave. Sumakay ka na lang, bilis. Bago pa kita iwan dito sa mansyon namin. Sa kotse Sa kotse, hindi sa akin. Yun lang at padabog na siyang pumasok sa loob ng kotse. Ganun na lang ang pagkunot ng noo niya nang makitang pumasok ang dalaga sa may backseat. Bakit nandyan ka? Hindi mo ako driver. Hindi ba? Pero nasa driver's seat ka at ikaw ang magdadrive. Hindi ka ba driver niyan? Inis na bumaba ng sasakyan si Dave at siya na mismo ang nagpapasok sa dalaga sa passenger seat. Ay, bakit galit? Nang makasakay ang binata ay nagulat na lang si Charity nang samaan siya nito ng tingin. Bakit? May nagawa ba ako? Pati ba naman seatbelt, hindi ka marunong? Seatbelt? Akmang hahanapin na niya ang seatbelt nang biglaan namang lumapit si Dave sa gawin niya. Anong ginagawa niya? Hahalikan niya ba ako? Pipikit na ba ako? Pumikit si Charity at inaantay ang lumapat sa labi niya. Bakit wala pang humalik sa akin? Ano nangyayari? Ganun na lang ang gulat ni Charity nang mahina siyang hinampas ng binata. Ano nangyari sa'yo? Bakit nakapikit ka? Sinaniban ka ba ng engkanto dyan? Hindi mo ako hahalikan? Napangiwi si Dave. Bakit naman kita hahalikan? Hindi pa sira ang ulo ko para manghalik ng kung sino-sino. Baka nga may rabies ka pa Rabies? Mukha ba akong aso? Palihim namang napangisi si Dave. Oh, gumagana naman pala yung utak mo. Bakit hindi mo yung ginamit kanina? Nag-drive si Dave samantalang si Charity naman ay napapanguso na lang. Aba, loko tong lalaking to Inihahantulad ba naman ako sa aso? Pero sa bagay, ang cute ko naman kasi kaya siguro akala niya aso ako. Napahagikik pa ang dalaga na parang kinikilig na siyang palihim namang ikinangisi ni Dave. Ano naman kayang iniisip ng isang to at mukhang kinikilig? Parang kinikiliti lang ni Satanas Ani Dave sa isipan niya. Bakit kaya napapangiti na siya? Kanina naman halos pinagsukluban ng langit at lupa ang pagmumukha niya. Siguro, nakukyutan sa siyakin. Buti naman kung ganon, para hindi na ako susungitan pa. Nang makarating nga sa squatters area, ay napababa ng sasakyan si Charity. Oh, mabuti namat may balak ka pang umuwi, Charity. Akala ko'y wala na Nakahanda na sana yung mga gamit mo ron para sunugin ko. At nang wala ng malas dito sa pamamahay ko. May malas ba rito sa bahay natin, Tia? Kaya pala nawawalan ako ng trabaho kahapon. Pero hayaan mo na po, Tia. May nahanap po akong bagong trabaho. Bigatin ng amo ko kaya alam kong hindi na tayo maghihirap. Bukas na bukas din mag-a-advance ako para may maibigay po ako sa inyo, Tia. Kung bigatin naman pala yung amo mo,
di sana ngayon pa lang ay nag-advance ka na. Tumatai lang ng pera ang mga mayayaman kaya maliit na bagay lang yan sa kanila. Napakunot naman na kaagad ng noo si Charity. Tumatae? Naku, ang swerte naman nila kung ganon, tiya. Mayaman na nga, tumatae pa ng pera. Kung pera lang ang tae ko, naku, kahit minuminuto kong tatae, okay lang. O siya, kukunin ko lang ho yung mga gamit ko, tiya. Nang makabalik na nga sa kotse kung saan naghihintay ang binata, ay doon na lang sumagi sa isip niya ang sinabi ng tiya niya. Sir, Bakit? ang mga mayayaman ba, tumatae lang ng pera? Natigil si Dave sa ginagawa at tumingin sa gawin niya. Hindi ka lang pala slow. Tanga ka rin pala. Kailan ka pa nakakita ng taong tumatain ng pera? Nagtatanong lang naman ako, sir eh. Ba't ka ba galit? Sinong hindi magagalit kung ganyan ka walang kwenta ang tanong mo? Sabagay, kailan ka pa ba naging matino? Sinamaan niya ng tingin ng binata. So, sinasabi mo bang hindi matino ang tiya ko? Sa kanya galing yung ideyang yun eh. Tinatanong ko lang naman para kumpirmahin. Sa kanya nga galing. Pero ikaw ang nagtanong. Walang problema sa tiya mo. Ikaw mismo ang problema. Natapos ang araw na yun, na puro konsumisyon lang ang naramdaman ni Dave sa dalaga. Oh, bakit nagpatawag ka ng meeting, Dave Aizan? May babae ka bang kinababaliwan dyan? Kwento mo naman. Ani Kael, napairap lang sa ere si Dave. Anong kinababaliwan? Kinaiinisan ka mo. Kinaiinisan? Ano, nakakita ka na ba ng slow na tao? Sabagay, di naman mauusok ng ganyang ilong mo sa inis kung wala kang nakitang slow na tao. Wika ni Kael. Kumuha si Dave ng isang baso at doon diretsahang nilagok ang alak. Nasa bar silang magpipinsan. Mukhang inis na nga siya dyan sa taong yan dahil napapainom na siya. Sino ba yan kasi? Kilala ba namin yan? Ani Alfie. Anong? Dave Aizan, hindi kami manghuhula para hulaan kung sino na naman yung kinaiinisan mo. Nung una, si Liliana. Sinong Liliana? Sabay na tanong ni Killian at Logan. Nagkatinginan pa ang dalawa dahil doon. Si Yana. Hindi naman slow at nakakainis si Lily ah. Diba Killian? Hindi rin naman slow si Yana. Ani Logan. Hindi nga siya slow pero patay na patay sa'yo. Ginayuma mo siguro. Napapailing-iling na lang si Logan bago tumingin sa gawin ni Dave. So, sino yung kinaiinisan mo, Dave? Yung babaeng dinala ni Lolo. Bakit naiinis ka sa kanya? At paano mo nalamang slow? Hindi pa ba siya umuuwi sa kanila? Napatimpi si Dave. Kinuha ni Lolo bilang katulong namin. Napahawak siya sa ulo niya. Buti sana kung matalino. Aba, slow pala sa lahat ng slow. Sinabihan akong sakay. Sa akin ba naman sumakay? Ano siya, siniswerte? Sinamaan niya ng tingin ng mga pinsan nang maghagal pa kanito ng tawa. Hindi kayo nakakatulong eh. Baka naman kasi may gusto yun sa'yo. Kaya imbis na sa kotse sumakay, sa'yo sumakay. Aba, mukhang nararamdaman ko ng mainit na labanan sa kama. Kumuha si Dave ng kung ano at inihagis yon sa gawin ni Alfie. Puro na lang init yung nasa utak mo, Alfie. Nagpapahalata ka naman masyado na mabagsik ka sa kama. Hindi nadamay mo pa ako. Dude, lahat naman tayo mabagsik sa kama lalo na sa pag nag-iinit na. Huwag kang pa-inosente dyan. Para kang babae na todo din ay sa kalibugan mo. Nagpatuloy sila sa inuman at nalasing nga. Si Kael na siyang mataas ang tolerance sa alak ay siyang nanatiling gising sa kanila. Huwag niyong sasabihin ako magbubuhat sa inyong lahat ha. Hoy gising kayo. Di kayo chicks para buhatin ko no. Mag-aaya ng inuman, tumba pala kayong lahat. Samantala, si Charity naman ay kanina papatingin-tingin sa labas ng mansyon. Hindi ba uuwi si Sir Dave? Anya. Hoy! Ay Dave! Lumingon siya at nakita ang mayordoma sa mansyon. Manang, ikaw pala. Anong Dave? May gusto ka kay Sir Charity? Nanlaki naman ang mata ni Charity sa narinig. Wala Manang. Nagtataka lang ako kung bakit wala pa si Sir hanggang ngayon. Nasasanay kasi ako nakikita lang siya sa mansyon eh. Nako, masanay ka na dyan kay Sir na biglaan na lang nawawala. Kapag ganyan ka late na umuuwi siya, nasa pinsan niya yan. Kaya huwag kang mag-alala at baka pauwi na rin yon.
Tumango siya bilang tugon. Tara na sa quarter natin, Iha. Maaga pa tayo bukas. Saan po tayo pupunta, Manang? Aalis tayo bukas? Napanganga naman ang mayordoma sa kanya. Hindi tayo aalis. Ang ibig kong sabihin, maaga tayong gigising bukas para magtrabaho. Akala ko aalis tayo, Manang eh. Baka mapagalitan pa tayo ni Sir David. Napailing-iling na lang ang mayordoma. O siya, tara na, Iha. Akmang aalis na sila nang biglaan namang bumukas ang pinto at pumasok doon ang 3 lalaki, akay-akay si Dave. Kidnap ba to? Napasinghap si Charity. Hindi pwedeng makidnap si Sir. Baka mapagalitan kami ni Sir David. Tumakbo siya palapit sa gawin ng mga lalaki at kinuha ang binata mula sa 3 estrangherong lalaki. Sino kayo? Anong kailangan nyo kay Sir Dave? Wala kaming pera. Pulubi kami. Mga peke lang ang nandito sa loob ng mansyon kaya umalis na kayo. Wala kayong makukuha sa amin. Alis! Shoo! Napanganga naman ang 3 lalaki kasama na roon ang mayordoma. Nako, nagkakamali ka, miss. Hindi na nakapagtapos pa sa pagsasalita si Alfie nang itaas ni Charity ang isang kamay niya. Huwag nang maraming daldal! Umalis na kayo! Tiningnan niya ang mayordoma. Manang, tulungan niyo ako rito. Ang bigat pala ni Sir. Akmang lalapit na ang 3 lalaki para tumulong sa kanya nang pigilan naman niya ito. Hep, hep, hep! Manang ang sinabi ko, di ba? Si Manang ba kayo? Mga Manang kayo? Ang bubobo! Napanganga na lang sila sa narinig mula sa dalaga. Iha, mga pinsan niya ni Sir Dave. Hindi sila kidnappers. Napatingin siya sa mayordoma. Pinsan? Nang tumango ito ay binalingan niya ng tingin ng 3 lalaki. Kilala niyo ang lalaking to? Kumbinsihin niyo kung pinsan niyo nga si Sir Dave. Siya si Dave Aizan Montero Velarde, ang lalaking ayaw sa slow. Nagtawanan ng 3 at nag-apiran pa. Slow? Yeah. Napakunot naman ang noo ni Charity. Slow dance? Natigilan ng 3 at napanganga na lang. Bakit ayaw niya sa slow dance? Ang romantic kaya nun. May sinabi ba tayong dance pre? Mahinang wika ni Elias. Wala. Kaya pala inis na inis si Dave eh. Totoo ngang slow talaga ang babaeng to. Ani Kael. Slow dance daw. Shit, mukhang matatawa si Dave nito bukas. But we can't admit the fact that while she's being slow, she is also cute in that way. Komento ni Harper na siyang ikinatigil ni Kael at Elias. Bro, don't tell me type mo siya. Kinompliment ko lang, type ko na agad. Ikaw yata ang slow dito, Elias eh. Hindi lang slow, bobo pa. Sakit mo naman magsalita, Harper. Parang hindi tayo magpinsan ah. Hindi talaga kita kikilalaning pinsan kapag nagpatuloy ka pa dyan. Tara na, ihatid na natin si Dave sa kwarto niya. Natapos ang araw na yon, na ganun lang ang eksena. Sa sumunod na araw. Oh, anong ginagawa niyo rito? Himala ah. Binubuhisit niyo ako ng kaaga-aga. Wala na ba kayong magawa sa buhay? Bungad ni Dave sa mga pinsan niya. Nagkatinginan ang mga magpipinsan. At himala, kumpleto kayong lahat. Kahit sina Harper at Caleb na palaging busy nandito. May chismis ba akong hindi nalalaman dito? Spill the tea mga dude. Dagdag niya pa. So, we just heard it last night. May chicks ka raw na tinatago rito kaya napapunta rin ako. Ani Caleb at napapasipol pa. Ha? Nasaan? Parang gusto kong kilalanin ha. Anong meron siya na para mapainom ka ng ganun kagabi? Napapakunot naman ang noo ni Dave. Anong chicks? Come on dude. Huwag mo nang ipagdamot sa amin. Baka forever ko na yan. Ipakilala mo na kaagad sa akin yan. Wika naman ni Dallas. Walang chicks dito. Mga kasambahay meron. Gusto nyo? Isa-isa ko pang ipapakilala sa inyo. Balita ko, may bagong kasambahay ka raw. Ipakilala mo naman sa akin, Dave. Sabi ni Elias, chicks daw eh. Chicks? Consumption pang aabutin mo ron kesa sa kilig, Caleb. Sinasabi ko sa'yo. Eh di pakilala mo na, baka sa'yo lang siya slow. Hindi ka kasi marunong umintindi. Sinamaan niya ng tingin ng pinsan na siyang binaliwala naman ito. Napairap siya sa ere. Sakto namang namataan niya si Charity na pumasok sa kwarto.
Charity, lumapit ka dito. Kaagad namang lumapit ang dalaga. Bakit, sir? Gusto ka raw makilala ng mga pinsan ko. Magpakilala ka. Hello po, mga poging pinsan ni Sir Dave. Ako po si Charity Villegas. Nice to meet you all. Nag-ingay naman agad ang mga pinsan niya. Hindi naman pala slow, Dave eh. Ni Caleb at tumayo na. Inayos niya pa ang buhok niya na tila nagpapagwapo sa dalaga. Hi, I'm Caleb. Nabalitaan ko may chicks daw dito kaya napapunta ako. Mabuti na lang at sinundan ko ang tibok ng puso ko. Kung hindi, baka hindi ko nakilala pa ang magandang dilag na kagaya mo. Kinuha ni Caleb ang kamay ng dalaga at hinalikan pa. Chicks? Oo, ikaw yun. Napakunot ang noo ni Charity. Ano bang chicks yan? Pisngi ba yan o yung anak ng manok? Natigilan sandali si Caleb at napakurap-kurap. Manok? Oo, marami yan sila, di ba? May rooster, hen, pullets, at yung chicks. Yun yung sisiw. Sabi mo kanina, chicks, di ba? Di ba, chicks ang English ng sisiw? Napakagat sa pang-ibabang labi si Dave. Shit, kurutin niyo nga ako. Nang hindi na nakayanan pa ay napuno ng tawanan ng buong mansyon. Teka, bakit tumatawa sila? Anong nakakatawa? Kailangan ko ba makisali sa tawanan nila para as if naiintindihan ko sila? Hindi na nagdalawang isip pa si Charity at nakisali nga sa kanilang tawanan. Tumawa ka rin para hindi ka magmukhang out of place. Anya kay Caleb. Hindi niya ba nahahalatang siya ang pinagtatawan ng mga pinsan ko? Tumikim si Dave. Charity, ipagtimpla mo nga kami ng juice. Dalan mo rin kami ng sandwich. Magpatulong ka kay Manang kung hindi mo kaya. At sisiw! Mapaglarong dagdag naman ni Alfie na ang tingin ay na kay Caleb na. Sige po, sir. Nang makaalis si Charity ay doon na muling nagtawanan ang mga magpipinsan. Ano ka ba, Caleb? Chicks ah, naging sisiw tuloy bigla. Napaismid lang si Caleb. Kaya hindi na ako nagsalita eh. Dahil alam kong mag-iiba ang magiging kahulugan nun sa kanya. Napagkamalan nga kaming kidnapper kagabi. Kay gwapong kidnapper naman namin. At napasabi pa siya na peke lang daw ang lahat ng gamit dito sa mansyon. Lap trip, dude! Natatawang wika naman ni Alfie. Pero ayaw nyo nun. May kasambay ka na, may tagapagligtas ka pa. Biruin mo, handang isakripisyo ang sarili niya para sa amo niya. Hanip nun, Dave! Ang swerte mo! Parang complete package na yung kasambay mo ah. Hidagdag pa na maganda siya. Napaismid si Dave. Kaso nga lang, slow. Tataas naman ang dugo mo sa konsumisyon. Baka nga bago pa niya ako may ligtas sa iba. Sa kanya pa ako unang mamamatay eh. Doon na napangiwi ang mga pinsan niya. Pero paano nga ba naging kasambahay yan? Biruin mo. Pet peeve mo tapos naging kasambahay mo. Pinaglalaruan kaya ata ni Satanas, dude. Si Lolo kasi. Kakainis. Alam mo namang mabait yun. Nang malaman niyang nangangailangan ng trabaho ang babaeng yun, ayun, kinuha ka agad. Pero okay na siguro yun. Para naman hindi na boring ang buhay mo. Napakunot ang noo ni Dave. Boring? Dude, kailan pa naging boring ang buhay ko? Di tanong mo sa sarili mo. Siguro naboboringan na si Lolo David sa buhay mo kaya binigyan ka ng chicks. Sisiw ah, hindi pisngi. Ewan ko sa'yo, Caleb. Ang gulo mo kausap. Mas magulo ka kausap. Napairap na lamang sa ere si Dave. Pero may iba tayo, Dave. Napatingin siya kay Dallas. Paano kung isang araw, magising ka na lang na nagugustuhan mo na siya? What? Dallas naman. Sa lahat ba naman ang maitatanong mo, yan pa. Napaka-imposible. Ayaw na ayaw ni Dave ng slow. Kaya paano mo maitatanong yan? Ani Logan. Huwag mong i-underestimate ang tadhana, Logan. Baka nga siya na yung para sa'yo eh. Inis na inis ka sa kanya, di ba? Bakit bukang bibig mo siya? Napatimpi na lang si Logan. Heto na ang merienda nyo, mga sir. Lumapit sa kanilang magpipinsan si Charity kasama ang mayordoma at ang iba pang kasambahay na may daladala mga pitsil. Nalula naman si Dave sa dami ng juice na dala ng mga kasambahay niya. Bakit ang dami namang juice na yan? Bakit iba-iba ang kulay? Sabi mo kasi magtimpla ako ng juice, sir eh. Hindi ko naman alam ang flavor na gusto nyo.
Hindi ko na rin naitanong at mukhang masarap ang naging usapan ninyo. Kaya tinimpla ko lahat ng flavors. Ang galing ko, di ba, Sir Dave? Nagsalubong ang kilay niya. San banda ka naging magaling? Napanguso lang si Charity. Sino na lang uubos dyan kayong iilang pitsil yan? Anak ko, sir, yan lang po bang problema nyo? Ang liit naman ng problema nyo, sir. Kung hindi nyo kayang ubusin, abay, kaya ko ho namin, no? Kami na lang bahala sa tira-tira, sir. Palihim na napapatawa ang magpipinsan. Ang liit lang pala ng problema mo, Dave. Kaya pala nilang ubusin. Ano pang inuungot-ungot mo dyan? Napangiti naman si Charity at binigyan ng thumbs up si Kael. Ayun! Buti pa si Sir Pogi at naiintindihan pa ako. Malamang, parehas kayong slow eh. Napanganga naman si Kael. Sinong slow? Dave, sinong slow ha? Anito na parang nanghahamon. Kayong dalawa, may iba pa ba? Aba, palibasa, mansyon mo to. Antayin nating magkaabot-abot tayo sa mansyon ko. Kakawawain ko kayo doon. Nako, masama po ang maliit ng kapwa, Sir Pogi. Kaya kay gwapo-gwapo mo pa naman, tapos masama pa lang ugali mo. Napanganga si Kael. Palihim naman na napapataas ang sulok ng labi ni Dave. Oh, nasaan na yung sandwich na inutos ko sa'yo? Ay, yun ba sir? Kinuha ni Charity ang isang eco bag. Heto mga sandwich mga sir. Anya na inilalatag ang mga ribisco sa mesa. Napanganga naman ang mga kalalakihan sa ginawa niya. Sandwich? Oo, mga sandwich. Ayan o, cream-filled sandwich. English pa yan Sosyal. Napatiimbagang na si Dave sa inis. Charity. Sir? Sandwich, hindi biscuits. Magkaiba ba yun, sir? May sandwich naman nakasulat dito Iba-iba pa nga ang flavors May choco, peanut butter, pastillas, strawberry. Saan ka pa nun? Charity. Sir! Labas. Napanganga si Charity. Pinapalayas mo na ako, sir? May sinabi ba akong lumayas ka? Ang sabi ko, labas. Magkaiba ang labas sa layas. Spelling pa lang, magkaiba na. Nasaan bang utak mo Nasa labas din ba? Napakurap-kurap naman si Charity. Hindi, sir. Nasa loob po ng ulo ko. Napapikit na lang si Dave. Layo nyo nga sa akin yung babaeng yan. Ilayo nyo sa akin to. Nagsitayuan naman kaagad ang mga pinsan niya. Dave, chill. Babae lang yan. Huwag kang ma-high blood dyan. Sinong hindi ma-high blood sa kanya? Sandwich ang inutos ko. Binigyan ba naman tayo ng biscuits? Kung di ba naman siya... Dave, tama na yan. Nakakasakit ka na. Yung sisiw niyo po, sir. Heto, buti na alala ko. Talagang sinadya pa yan ni Manong sa kakilala niya para may madala siyang sisiw. Muling napuno ng tawanan ng buong mansyon nang makita ang naging reaksyon sa mukha ni na Dave at Alfie. Hindi ko alam kung mamamatay ba ako sa kahiyan o mamamatay ako sa konsumisyon sa'yo. Umalis ka na nga sa pagmumukha ko. Ngayon din. Sir, wala naman po ako sa pagmumukha niyo Nasa harapan niyo po ako. Natapos ang araw na yun na puro konsumisyon ang nakukuha ni Dave sa dalaga. Dave, iyo, may pag-uutos sana ako sa'yo. Ano po yun, Lo? May binyag ngayon, anak ng isang empleyado natin sa kumpanya. Inimbitahan ako. Ayokong baliwalain kaso may appointment ako ngayon. Gusto ko sanang ikaw ang pumunta. Isama mo na si Charity at nang makapaglakad-lakad naman siya. Nako, hindi na po sir. Nakakapagod ho maglakad. Di baling dito na lang ho ako sa mansyon maglalakad. Nako, hindi kita paglalakarin iha. May sasakyan naman. Aanhin pa ang sasakyan kung hindi naman gagamitin, hindi ba? Ayokong isama yan. Dave, iho, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ganyan ang mga Belardi. Huwag mong ipahiya ang lahi natin. Kung magdadala pala ako ng isang kasambahay, bakit hindi na lang si Manang Marina ang dalin ko? Mas deserve yun ni Manang kaysa sa iba dyan. No buts, iho. Si Charity ang dadalin mo. Nakita kong problemado siya kaya deserve niyang maglakad-lakad. Kung nag-aalala ka kay Manang, ay don't worry. Bibigyan ko siya ng bakasyon. Hindi na nakaangal pa si Dave sa pinal na desisyon ng lolo niya. Bakit ba ang tagal niya? Nakasuot siya ng formal suit. Si Charity na lang ang hinihintay niya para makaalis na sila. Tara na po, sir! Bakit ba ang tagal?
Natigil siya sa pagsasalita at nalula sa nakikitang itsura ng dalaga. Shit, bakit ang ganda niyang tingnan ngayon nakadress na siya? Kahit walang kolorete sa mukha niya, ang ganda-ganda pa rin niya. Napasampal si Dave sa mukha niya. Anong sinasabi mo, Dave Izan Villardi? Take your words back. Hindi siya maganda. Tumikim siya. Tara na, bagal-bagal. Nang makarating sa sasakyan, ay doon na niya ito hinarap. Sakay, sa kotse hindi sa akin. Sa kotse nga, wala naman ako sinabing sa'yo ko sasakay eh. Si Sir talaga oh. Abat? Napatimpi siya at pumasok na sa kotse. Bakit ang tahimik niya? Hindi ako sanay. Napatingin siya sa rear mirror. Shit, bakit kung kailan ako tumingin sa kanya, dun pa siya tumingin? Bakit kasi siya tumitingin pa sa akin? Baka ano pang isipin ng babaeng yan? Baka kalain niya na tinitingnan ko siya. Feeling naman niya. Nang makarating sa paroroonan ay tiningnan ni Dave ang dalaga. Huwag kang lumayo sa akin. Sige po sir. Mr. Villardi, salamat po sa pagpunta sa binyag ng anak ko. Nako, walang anuman po. May inasikaso si Lolo kaya ako na lang pinapunta niya. May kinuha siya sa bulsa niya. Ito pala ang ampaw. Mumunting regalo para sa anak ninyo, Mr. and Mrs. Abanyo. Nako, nag-abala pa po kayo. Maraming salamat po Mr. Villardi. Pagpalain sana kayo ng Diyos. Walang anuman po. Napakunot ang noo ni Dave nang mapansin na hindi niya mahagilip si Charity sa gilid niya. Teka, nasaan ang babaeng yun? May problema po ba sir? Sinong hinahanap ninyo? Yung kasambahay kong Napatigil siya sa pagsasalita nang makita si Charity sa likuran niya. Bakit nandyan ka sa likod ko? Sabi mo kasi sir, wag akong lumayo sa'yo eh. Yun nga. Eh hindi naman ako makasingit kapag nasa gilid ako maglalakad. Kaya hanggang sa makakaya ko, nakasunod ako sa inyo kahit sa likuran lang. Napatimpi si Dave nang makitang kinunutan lang siya ng noo ng dalaga. Ewan ko sa'yo. Iiwan mo na ako sir. Paano na lang ako makakauwi nito? Anong sasakyan ko pa uwi sa mansyon sir? Napailing-iling si Dave na tila napupuno na sa dalaga. Maglakad ka. Matapos makipag-usap sa empleyado ay nagpunta si Dave sa sasakyan niya. Totoo ba yung sinabi mo kanina sir? Iiwan mo talaga ako? Palalakarin mo talaga ako mula rito hanggang sa mansyon? Paano kapag naligaw ako? Talagang malalagot ka kay Sir David. Bakit malalagot ako? Bakit kasalanan ko ba? Ay, kasalanan ko pala sir? Napaikot sa ere ang mata ni Dave at lumiko na sa kabilang side ng sasakyan. Ano bang sabi ni Lolo sa akin kanina? Isama mo ako sa lakad mo. Para? Para makapaglakad-lakad ako. Tama. Kaya yan. Maglakad ka. Napatimpi si Dave nang makitang nagsimula na ngang maglakad si Charity sa daan. Boba. Naglakad ka. Hoy babae, sumakay ka sa kotse. Napatigil sa paglakad si Charity at napalingon sa kanya. Ako bang kausap mo, sir? Hindi, yung nasa tabi mo. Lamang, may iba pa bang tao dyan? Napakamot sa ulo ang dalaga at sumakay na sa kotse. Sir, may request sana ako. Kakaupo pa lang, may request ka na kaagad? Napangisi naman si Charity. Kanina habang naglalakad ako, sir, naisip ko lang na bisitahin si Tia. Madadaanan naman ang bahay namin dito eh. Okay lang po ba, sir? Aba, ano magagawa ko? Baka magsumbong ka pa sa lolo ko na hindi kita pinagbigyan eh. Yay! Thank you, sir! Ganun na lang ang gulat ni Dave nang biglaan siyang yakapin ng dalaga. Saglit lang ang naging yakap nito pero ang bilis na kaagad ng tibok ng puso niya. Shit, ano nangyayari sa akin? Okay ka lang, sir? Ba't namumula ka? Napatikim siya. Ang baho mo. May payakap-yakap ka pang nalalaman. Ayan tuloy, dumikit sa akin ang mabaho mong amoy. Anong mabaho? Mabango ako, sir, no? Kahit amuyin mo pa eh. Amoy down nito. Nag-spray ako kanina bago tayo umalis kaya alam kong mabango ako. Downy? Kailan pa naging perfume ang Downy? Para sa mga labahan lang yun. Aba, para sa mga taong kapos sa pera, tama na kami sa Downy. Long-lasting pa ang bango. O diba? Parang commercial lang. Hindi ka nakabili kahit juicy lang. Naku, ayoko niyan. Bakit? Baka maraming ma-inlove sa akin, sir eh.
Baka pag-agwan ako kapag nagpabango ako. Tama na ako sa Downy. Yung tipong mapapatingin sa akin lahat ng mga tao. Napahagikik pa si Charity na siyang ikinangisi na lang ni Dave. Ipinagmamalaki ba niyang perfume niyang Downy? Hanip. Nag-drive na si Dave. Gaya ng naging request ng dalaga ay huminto sila malapit sa bahay ng tiyahin nito. Nandito na. Napailing-iling na lang si Dave nang makitang nakababa na ng sasakyan si Charity. Tiya! May bala ka palang bumisita sa akin, Charity. Akala ko kasi wala na eh. Akala ko hindi ka nabibisita dito sa squatter dahil nakatira ka na ngayon sa mansyon. Mansyon? May mansyon na ako, tita? Nasaan? Sinabi ko na nga ba sa'yo? Ang sabi ko, nakatira ka sa mansyon. Wala akong sinabing sa'yo. Bumaba ang paningin nito sa suot niya. Madres-dres ka pang nalalaman ngayon. Ano, naglalakwatsa ka na? Kahit kailan, napakawalang modo mo talagang bata ka. Ano, pinangangalandakan mo sa akin ngayon na maginhawa ng buhay mo ngayong wala ka na sa poder mo? She's with me. Napasinghap naman si Charity sa pagsulpot ni Dave. Sir! Inutusan kami ni Lolo David na umattend ng isang binyag. Hindi siya naglalakwatsa gaya ng iniisip mo. Parte pa rin to ng trabaho niya. Kung naglalakwatsa man siya, wala ka nang pakialam doon, ma'am. Yun lang at hinila na niya si Charity paalis. Napatigil si Dave nang may maalala. And oh, by the way, pamangkin mo siya, di ba? Bakit tinuturing mo siyang alipin instead na tratuhin mo siya bilang pamilya? Kung hindi mo siya kayang tratuhin bilang pamilya, let me do it. Let us do it instead. Simula ng araw na yon ay nagbago ang naging trato ni Dave sa dalaga. Okay ka lang? Okay lang, sir. Kung okay ka, bakit nakatulala ka dyan mag-isa? Wala. Sumagi lang sa isip ko kung bakit naisip ni Tia na naglalakwatsa lang ako. Sa tanang buhay ko, never ako naglakwatsa. Lahat ng lakad ko may dahilan. At yun ang maghanap ng pera. Lumaki akong puro pera ang nasa isip ko kasi yun ang iminulat sa akin ng mundo. Magmula nung namayapa ang mga magulang ko. Napangiti si Charity. Pero hindi ko masisisi si Tia. Siya ang humawak sa lahat ng gastos nung namayapa ang mga magulang ko. Hindi ko siya masisisi dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Napanguso si Charity sa naging reaksyon ng binata sa tabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka nagustuhan ng tiyahin mo. May gusto sa akin si Tia. Ang sabi ko, hindi ko naiintindihan kung bakit hindi ka nagustuhan ng tiyahin mo. Samantalang ang bait-bait mong tao. Bihira na lang babae naghahanap buhay para sa pamilya niya. May iba nga na nag-aasawa na kaagad at namuhay ng kanya-kanya. Naguguluhan ako, sir. Bakit? Tinatanong mo kung bakit hindi ko nagustuhan ng tiya ko, di ba? Aba malamang sa malamang, lalaki ang gusto niya eh. Isa pa, may asawa na si tiya, sir. At sa parte ko naman, lalaki ang gusto ko. Wala pa ako nahanap na lalaki magiging kasangga ko sa buhay. Pero wag mo naman akong ireto sa tiya ko, sir. Bilang pamilya. Wala akong sinabing bilang boyfriend mo. Hindi ako tanga kagaya mo. Grabe ka naman makatanga, sir. Siya nga pala. Ito. Inabutan ni Dave ng panyo si Charity. Ano to, sir? Bukas pa naman ang birthday ko ah. Aba, may pa-advance gift tayo, sir ah. Birthday mo bukas? Oo. Kaya nga may pa-advance gift ka, di ba? Napanguso siya nang may maalala na naman. Kaya nga bumisita ako kanina kay Tia eh. Akala ko maaalala niya yung birthday ko. Those kind of people will never remember someone's birthday. Unless it's their people. May sinasabi ka, sir? Wala. Si sir, ini-English ako. Palibhasa hindi kita naiintindihan eh. As in, you can't understand English? Di nga kita maintindihan, sir. Kahit I love you? Namula naman si Charity. Hala si sir, nag-I love you sa akin. Eh hindi pa naman nanliligaw. Manigaw ka muna sa akin, sir. Bakit naman kita liligawan? Hindi naman kita gusto ah. Eh nag-I love you ka nga sa akin eh. Kaya akala ko gusto mo ko, sir. Diyan ka nagkakamali. Napatawa lang si Charity na siyang nagpatigil at nagpatitig na kay Dave sa dalaga. Ang ganda naman magtampisaw sa pool. Pwede ako maligo sa pool, sir? Oo naman, bakit hindi? Talaga, sir? Umapayag ka? Okay lang talaga? Oo nga. Okay lang ba na magbikini ako, sir?
Bahagyang namula si Dave sa narinig. Napatikim siya at nag-iwas ng tingin. Bakit akong tinatanong mo? Bahala ka nga dyan. Tumayo na ito at umalis. Ano nangyari dun? Samantala, si Dave naman ay napapahawak na sa dibdib niya. Ano nangyayari sa akin? Bakit ganito kalakas ang tibok ng puso ko? Dude, what's up? Bakit napapahawak ka sa dibdib mo? May sakit ka na ba sa puso? Napailing-iling si Dave sa biglaang pagdating ng mga pinsan niya sa mansyon. Oo nga pala, buti na alala ko. I need your help, Velardis. Ano naman yan? Sabihin mo lang. Alam mong nakaka-back up tong machong to. Ano, bakbakan ba? Ni Kael. Kung sa kama, ako pa ang mauna. Caleb, kahit kailan, kama laging laman ng isip mo. Bakit? Gusto mo bang ikaw ang isipin ko, Logan? Pwede rin yun, threesome. Kaagad na itinaas ni Logan ang panggit ng daliri niya na siyang ikinaingay ng magpipinsan. Oh, ano yung sasabihin mo, Dave? Birthday ni Slow bukas. May ihahanda sana akong party kahit simple lang. Yung tayo-tayo lang dito sa mansyon. Sinong Slow? Aba, ikaw. Malamang si Charity. May iba pa pang Slow dito sa mansyon na to. Aba, bakit ipaghahanda mo ang pet peeve mo, Dave Aizan Velarde? Ibang level na yan, ha? From enemies to lovers. Hanep, pang K-drama lang. Dami nung dada. Tara na. Nang araw ngang yun ay naging busy ang mga lalaking Velardes sa paghahanda para sa gaganaping birthday party ni Charity. Bakit ang tahimik naman yata ng mga tao ngayon? Aba, birthday na birthday ko tapos ganito ang sasalubong sa akin? Okay lang kahit wala magigreet, basta may makita lang akong tao. Hindi kagaya nito na wala silang lahat. Parang ang lonely ko tingnan sa birthday ko. Happy birthday, Charity! Napasinghap siya nang sumalubong sa kanya ang mga makukulay na konfetti. Inilibot niya ang paningin niya at napaluha na makita ang mga kasamahan niyang kasambahay, ang mga pinsan ni Dave at ang lolo David sa may pool area. Hala! Bakit may paganito? Malamang birthday mo eh. Napatingin siya sa nagsalita at nakita roon si Dave na may hawak na cake. Ikaw lang ang may alam na birthday ko ngayon ah. Sinabi mo sa iba? Sa katunayan, Charity, si Sir ang nakaisip nitong party. Parang tumalo ng puso ni Charity sa tuwa. Hindi niya naiwasang ma-appreciate ang ginawa ng binata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Charity! Muling napaluha si Charity sa saya. Salamat sa inyong lahat. Salamat, sir. Noon, kandila lang nga meron ako sa birthday ko. Tapos ngayon may pa-cake na. Meron na lahat. Pagkain, dekorasyon, mga taong malapit na rin sa puso ko. Mga bagay na wala ako noon. Maraming salamat sa inyo. Nakaka-touch naman. Group hug. Ni Benjamin na may naisip na kalokohan. Sa paglapit nila Dave at Charity ay sinadya ni Benjamin na pagyakapin ng dalawa. Teka, anong ginagawa niyo? Ni Charity nang mapayakap si Dave sa kanya. At bakit ganito kabilis ang tibok ng puso niya? Inilapit ni Charity ang tenga niya sa dibdib ng binata at doon ay malinaw niyang napakinggan ang mabilis na tambol ng dibdib ni Dave. Bakit ang bilis ng tibok ng puso mo, sir? Napatigil siya nang sumalubong sa kanya ang seryosong paninitig ni Dave sa kanya. Teka, bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang ginawang paninitig niya sa akin? Bakit gumagwapo yata siya sa paningin ko? Shit, iba na ata to. Natapos ang araw na yun lang ang tumatakbo sa isipan ni Charity. Boom! Ay, palaka! Ang gwapo ko naman palaka. Kailan ka pa naging palaka, sir? Sabi mo palaka eh. Di ba sinabi kong gwapo ko naman palaka? Ang gulo mong kausap. Napausog si Charity nang makitang umupo si Dave sa tabi niya. Bakit tumatabi siya sa akin? Nahalata niya bang bumilis ang tibok ng puso ko ng birthday ko? Muli siyang napausog nang umusog si Dave palapit sa kanya. Bakit umuusog ka pa palapit sa akin, sir? Wala akong gusto sa'yo ha. Bumibilis lang ang tibok ng puso ko pero hindi kita gusto. Natameme si Dave sa sinabi niya. Ano yung reaksyon na yan, sir? Wala nga akong gusto sa'yo. Napatawa si Dave na siyang ikinanganga niya.
May nakakatawa ba sa sinabi ko, sir? Happy lang? Napapakagat na sa pang-ibabang labi si Dave. Hey Charity, kung alam mo lang kung gaano ako kasaya. Shit, kung gaano ko ka-pet peeve ang babaeng to sa pagkaslow. Ganun ko naman kagusto kung paano siya naging tanga sa harapan ko. Nababading na yata ako. Ni Dave sa isip niya. Wala nga akong gusto sa'yo, sir. Wala nga. Sino bang may sabing gusto mo ako? Ako? Baka lang kasi maisip mo na may gusto ako sa'yo. Wala talaga, sir. Humilig palapit si Dave sa gawin ng dalaga. Bakit mo maisip na may gusto ka sa akin? Namula naman kaagad si Charity. Ewan ko sa'yo, sir. Sakto namang narinig nila ang doorbell. Sa may gate, kaya nakahanap ito ng palusot. Pagbubuksan ko lang. Nang makita na halos takbuhin na ng dalaga ang gate ay napapatawa na lamang si Dave. Bakit ang tagal niyang makabalik? Nung meron. Pinuntahan niya ang dalaga. Ganun na lang ang pagkunot ng noo niya nang makitang may kasama ito at kausap na lalaki sa labas ng gate. Sino yan? Sa oras na yun ay nainis si Dave sa hindi malamang dahilan. Nang dumating ang gabi. Sino yun? Ang alin po? Nakakagulat ka naman, sir. Kukuha lang sana ako ng tubig eh. Hindi ko alam na nandyan ka pa rin pala. Sino nga yun? Ang alin nga, sir? Nang may mapagtanto ay doon na napasigaw si Charity at napatakbo palapit sa kanya. May iba pa tayong kasama rito, sir. Bakit wala ako nakikita? Dahil napalapit na si Charity sa kanya, ay bumaba ang tingin niya sa labi nito. Bakit? Sino yung kausap mo kanina sa may gate? Mukhang close kayo ah. Jowa mo? Sino, sir? Si Jello? Jello? Sino yun? Yung kausap ko sa gate. Ang labo mo naman kausap, sir. Napatimpi si Dave. Kaano-ano mo yun? Wala, kaibigan ko lang. Katrabaho ko yun noon. Sabay kaming natanggal sa trabaho kaya ayun, nagkahiwalay ng landas. Ganun na lang ang gulat ni Charity nang biglaan siyang kinorner ni Dave sa may ref. Anong ginagawa mo, sir? Napahawak siya sa dibdib niya. Shit. Nandito na naman. Bumibilis na naman ang tibok ng puso ko. Titigilan ko na nga ang pagkakape. Bahala nang makatulog kesa atakihin ako dito sa kaba. Ani Charity sa isip niya. Katrabaho, pero binibisita ka rito? Napatingala siya sa binata. Mukhang wrong move ata ang pagtingala ko sa kanya. Mas lalo ko lang nakita ang gwapo niyang muka. Charity, tinatanong kita. Sir? Tinatanong kita. Katrabaho ka lang pero binibisita ka rito? Ang hype niya naman. Bawal po ba, sir? Magkaibigan naman po talaga kami. Sure ka bang kaibigan lang? Baka kaibigan ha? Kaibigan nga lang. Ako pang tinatanong mo dyan. Hindi nagsisinungaling ang isang Charity. Magtiwala ka naman sa akin, sir. Palihim naman na napangiti si Dave. Okay, magtitiwala ako sa'yo. Pero paano kung sabihin kong nagsiselos ako sa lalaking yung Charity? Napanganga si Charity sa gulat. Sir? Anong sinasabi niyo? Ang sinasabi ko, paano kung sabihin kong nagsiselos ako sa Jello na yun? Anong gagawin mo? Napaiwas ng tingin si Charity. Bakit ka naman magsiselos, sir? Hindi mo naman ako gusto, di ba? Bumaba ang paningin ni Dave sa labi ng dalaga at hindi na napigilan ang sariling patakan nito ng halik. Gusto kita, Charity. Gustong gusto kita. At gusto kong malaman mo na nagsiselos ako sa lalaking kausap mo kanina. Kung alam ko lang kung paano ko pinigilan ng sarili kong markahan ka bilang akin kanina. Kung alam mo lang kung gaano ko kaselos ka kanya. Napapatawa at napapangiti ka niya. Tinititigan mo siya. Malaya ka nakikipag-usap sa kanya. Gusto ko ang mga bagay na yun na hindi ko pa kailanman nagagawa kasama ka. Gusto ko rin yun. Gusto ko rin makita ka napapatawa kapag ako ang kasama. Gusto kong ako ang nagiging dahilan ng mga ngiti mo. Kaya liligawan kita, Charity. Liligawan kita kahit ayaw mo pa. Palihim na napangiti si Charity. Sinong may sabing ayaw ko? Alam kong bago pa lang to pero alam kong gusto na rin kita, sir. Tinupad ni Dave ang sinabi niya na liligawan niya ang dalaga. Good morning, beautiful. Sino si beautiful, sir? Nawala ang ngisi sa labi ni Dave. Joke lang. Ang seryoso mo naman, sir. Paanong hindi ko yun makikilala ako yun? Napangising muli si Dave sa sinabing yun ng dalaga.
Tara, Saan, sir? sa bakuran. Diba doon ang unang trabaho mo? Kabisado ko na yon. Sabay silang nagpunta sa bakuran kung saan nagdidilig si Charity. Wow! Sino naghanda nito, sir? Nakita ni Charity ang mini picnic mat. May mga pagkain din nasa basket. Sino pa ba? Siyempre ako. A hardworking woman like you deserves to rest. Maupo ka at ako muna magdidilig. Hindi, tutulungan na kita, sir. I insist, Charity. Ako na. Tutulungan na nga kita. Sabi mo hardworking woman. Paano ko papatunayan ng sinabi mo tungkol sa akin kung papanoorin lang kitang gawin ng trabaho ko? Kaya nga sabi ko deserve mo mag-rest, di ba? Paano kung sabihin kong ikaw yung pahinga ko? Natigilan si Dave at bahagyang namula. Uy, kinikilig siya. Nabasa ko lang yun sa Wattpad. Hindi ko alam na may effect pala sa'yo. Yee, kinikilig siya. Hindi naman umangal si Dave at napangiti na lang. Sige na, umupo ka na. Dami mong alam. Tutulungan na nga kita eh. Nasanay na ako sa trabaho ko. Maninibago ko kapag wala akong gagawin. Doon nga isabay silang nagdilig ng halaman sa hardin. Mahilig pala ang mama mo sa mga bulaklak, no? Oo, regalo to ni Papa sa kanya. Si Papa mismo ang gumawa ng hardin na to kaya alagang-alaga ni Mama. Napatango-tango si Charity. Ang sweet naman ng papa mo. Nasaan pala sila ngayon? Nasa Germany. May family business din kami ron kaya binisita nila. Ikaw? Anong ako? Wala akong negosyo. Ang ibig kong sabihin, anong gusto mo? Yung tipong gusto mong gawin ng isang lalaki para sa'yo. Tipong gusto kong gawin ng isang lalaki para sa akin? Wala. Ay, meron pala. Kasal. Pakasalan lang ako ng lalaki yun at mamahalin ko siya ng buong buhay ko. Okay na ako ron. Maraming babae ngayon ang sinasaktan ng mga asawa nila at masakit yon sa parte ko. Kaya napasabi ako na dapat ang magiging asawa ko sa hinaharap ay yung rerespetuhin ako at mamahalin ako ng habang buhay. Eh di, magpakasal na tayo? Ano? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa sa paningin mo? Seryoso ako. Kaya kong gawin ang ninanais mo. Kaya tara na, magpakasal na tayo. Aba, hindi pa nga kita sinasagot eh. Inaaya mo na ako magpakasal. Oo nga pala. Nakakahawa kasi tuloy yung pagkatanga mo. Aba, nandamay ka pa ha? Sabay silang nagpiknik at masaya sila matapos ang pagdidilig. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan at mas naging pursigido pa si Dave sa panliligaw niya kay Charity. Saan tayo pupunta? Basta, tara na. Bumiyahe sila papunta sa lugar na alam niyang magugustuhan ni Charity. A farm-type restaurant. Parang nasa bukid lang. Wow, ang ganda naman dito. Talagang sinerge ko to sa internet. Ito talaga napili ko dahil alam kong mga ganito ang tipo mo. We, paano mo nalamang ganito yung tipo ko? Sa mansyon pa lang. Alam kong kaagad na mahilig ka sa mga halaman. Napansin mo pala yun? Napapansin ko ang malilit na bagay na konektado sa'yo, Charity. Napangiti siya. Na-appreciate niya ang sinabing yun ng binata. Rice, beef salpikaw, asado, peanut chicken protein bowl, special steak, and Thai curry soup. Enjoy your meal, ma'am, sir. Ang dami naman. Mauubos ba natin to? Nauubusin mo. That's how I show my love, Charity. Bubusugin kita sa abot na makakaya ko. Nax, ang swerte ko naman sa boyfriend ko. Natulala si Dave sa narinig. Boyfriend? Ngumiti si Charity at tumitig sa binata. Oo, sinasagot na kita, Dave. Kaya tayo na. Boyfriend na kita at girlfriend mo na ako. Totoo? Tumango si Charity. Yes, sinasagot na ako ni Charity. Woo! Dave, ano ba? Nakakahiya. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Mahal na mahal kita, Charity. At pangako, maamahalin kita sa buong buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Mahal na mahal din kita, Dave. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging mas masaya sila sa relasyon nila kahit tagu pa lang yun sa mga Velarde. Lo, may sasabihin sana kami ni Charity sa'yo. O ano yun na po? Hindi naman bad news niyan, yan o. Depende po sa inyo, Lo. Good news kasi para sa akin. Baka bad news pagdating sa inyo. Basta good news sa'yo, good news na rin yan sa akin.
O ano ba yan iho, iha? At ang seryoso niyong dalawa ha? Lo, may relasyon po kami ni Charity. Kami po. Alam kong hindi kayo papayag kaya… At sino naman nagsabing hindi ako papayag? Ikaw na talagang bata ka. Patawa ka. Napanganga sina Charity at Dave sa narinig. Lo, matagal ko nang alam na nagliligawan kayo. Mga tingin niyo pa lang eh. Alam ko na kaagad na in love kayo sa isa't isa. Walang problema dyan. Akong bahala sa inyong dalawa. Salamat po, Lo. Dahil naging malaya na ang kanilang relasyon, ay mas lalo pang lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Good morning, pretty lady. Good morning! Anong ginagawa mo? Magluluto ako. Wala si Manang nasa palengke. Kaya ako muna magluluto ngayon. Magluluto ka para sa akin? Para sa inyo. Hindi lang naman ikaw ang kakain, oh. Napanguso naman si Dave. Dave Izan Villardi! Lumabas ka sa lungga mo! Oh, nandyan pala yung mga pinsan mo. Kausapin mo muna. Napilitan si Dave na lumabas ng kusina. Ano ginagawa niyo dito? Ababa, porket ba nanliligaw ka na sa pet peeve mo kaya naggagaganyan ka na? Iba rin. Dami yung dada. Umupo si Dave sa isang sofa at sumunod naman ang iba. May iba tayo. Kumusta ng arranged marriage mo kay Nadia, Kael? Ayun, magulo pa sa magulo. Hayaan mo na, ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Mag-asawa lang kami sa papel, wala nang iba pa. Nako, may pumapangalawa yata rito kay Dave. Tiwala ako, kakainin mo lang din yung sinabi mo, Kael. Si Dave nga ayaw sa slow eh. Na-inlove naman sa slow. Ikaw pa kayang crush mo noon na si Nadia? Ibahin niyo ako, hindi naman ako si Dave. Pagdating sa pag-ibig, walang iba-iba, Kael, Gabriel. Trust me. Tumayo si Dave mula sa kinauupuan niya. Iwan ko na muna kayo. Pupuntahan ko lang ang baby loves ko. Baby loves? Yuck! Kesa naman sa sweetie pie. Yun ang mas yak, no? Natapos ang araw na puro kulitan lang ang nangyari sa mansyon. Magbihis ka, tas punta ka mamaya sa pool. Bakit? Basta. Papaalis na si Dave nang makita ang isang backless dress na hawak ngayon ni Charity. Ang ganda naman yan. Gusto mo? Oo. Sige lang, isuot mo lang. Mahal naman kita kaya okay lang. Napatimpi siya. Oh, ayaw mo na? Hindi ko na pala gusto. Anya bago lumabas ng mansyon. Slow pa rin. Hindi ba niya gets na gusto kong isuot niya yun sa date namin ngayon? Maya-maya pa. Wow! Ikaw ang naghanda ng lahat ng to? Napalingon si Dave at napangiti sa nakita. Sinuot mo? Siyempre naman, gusto mo di ba? Bagay sa'yo. You look stunning. Napangiti si Charity at napatingin sa paligid. Ikaw lang ang naganda nito? Yup, I took this idea from Caleb. Romantic daw. Romantic nga. Inalalayan siya ng binata pa upo sa upuan. Maraming salamat sa lahat ng effort, Dave. Na-appreciate ko lahat. Hindi ko akalain na isang kasambahay na tulad ko ay gagawing prinsesa ng isang Dave Izan Villardi. Deserve mo, kaya ginawa ko. Mahal na mahal kita. Gagawin kong lahat para sa'yo. Para maipakita sa'yo kung gaano kakahalaga sa buhay ko, Charity. Ganun na lang ang gulat ng dalaga nang biglaang lumuhod si Dave at kumuha ng maliit na box sa bulsa nito. Charity Villegas, will you marry me? Napaluha si Charity. Yes, I will marry you, Dave. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan at dumating na ang araw ng kasal nila. Charity Villegas, do you take Dave Izan Villardi as your lawfully wedded husband? I do, Father. Doon nga itinapos nila ang kasal sa isang mainit at matamis na halik na siyang naging senyales sa pagsisimula ng totoong samahan nila. Mama, kailan ka bibisita kina Kelly, Lyra at Axel? Mamaya, darating sina Tito Killian at Tita Lily. Maglalaro kayo mamaya ng triplets kaya behave ka muna, Charlotte, ha? Opo, Mama. Oh, andyan na pala sila. Yay! Kelly, Lyra, Axel, laro tayo! Napangiti na lang si Charity sa kabibuhan ng anak niya. Sa oras na yun, hindi na lang maiwasang mapangiti at magpasalamat ni Charity, lalo na kay Lolo David na siyang naging tulay sa pagmamahala nila ni Dave. Kung hindi siya nito nakita sa daan ay hindi magtatagpo ang landas nila ni Dave at hindi sila magiging ganun kasaya sa piling ng isa't isa.
At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Dave at Charity. Shoutouts naman po tayo sa mga avid listener ng Siren Radio. Shoutout po kay Tuan Hu Chao, Arbaise Wakab listening po from Saudi Arabia, Anita Chu, Lydia Bacus, Marilyn Alave, Maring Ramos, Belly Navarra, Menching Doro listening po from Cyprus, Edith Serviano listening from Bacolod City, Abing La Chica, Mary Toring from Minnesota, USA, Imelda Forteza listening po from Calamba City, Rochelle Sonyo, Feli Dujali, Mafi Ann Bautista listening po from Pampolan, Cagayan, Eli Ramirez, Vilma, and to Jennifer Princesa listening po from Singapore. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa Siren Radio. Kung nais nyo pong ma-shoutout sa ating next video, ay mag-comment lamang po sa ating comment section kasama ang inyong pangalan at lugar kung saan kayo nakikinig sa ngayon. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Siren Radio. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, paalam!